Apat na kasunduan po ang nilagdaan sa huling araw ng Belt and Road Forum at official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Kabilang narito ang economic and technical cooperation at human resource development. Pinasalamatan din ni Pangulong Duterte si Chinese President Xi sa mainit na pagtanggap muli sa kanya sa China. Samantala, nagkaroon din ng expanded bilateral meeting ang Pangulo kay Chinese Premier Li Keqiang. Si Sweden Velado sa detalye. Muling nagsama-sama sa Yanshi Lake International Conference Center ang 28 world leaders na kasama sa Belt and Road Forum. Sinundan ito ng Leaders Roundtable Discussion na may dalawang sesyon kung saan nagbigay ang mga kasaping head of state and government ng kani-kaniyang maikling talumpati. Sa press con nitong linggo ng gabi, ibinahagi ng Department of Foreign Affairs kung saan nakatuon ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. The President will be speaking, he's been invited to speak 2 times tomorrow during the Leaders Roundtable. Once in the morning, where he will be speaking about generating economic growth and tackling economic challenges. The second will be he'll speak again in the afternoon on clean and green infrastructure. So in fact, the invitation for him was for tomorrow, May 15, to be speaking at the Leaders Roundtable. Samantala, sa ginanap na welcome dinner sa Great Hall of the People kung saan si President Xi ang tumayong host, binigyang diin niya ang pagkakaroon ng cultural inclusiveness sa pagitan ng mga bansang kaakibat ng China sa Belt and Road Initiative. Kasamang dumalo sa banquet dinner ng mga leader ang kanilang mga asawa at hindi naman nagpahuli ang partner ng Pangulo na si Honilet Abansenya na nagningning sa kanyang suot na asul na bestida. Umani naman ang positibong reaksyon mula sa mga taga-suporta ng Pangulo. Ang larawang ito mula sa Facebook post ng PTV kung saan makikitang katabi ni Pangulong Duterte si Russian President Vladimir Putin na minsan niya nang inilarawan bilang kanyang idol. Ayon sa netizen na si Jackie Romano, nakaka-proud maging Filipino sa Duterte administration dahil katuwang at kasangga ng presidente ng Pilipinas ang mga bigating lider sa bansa. Proud naman si Lizelle sa Pangulo at nagpasalamat pa sa muli niyang pagtaas ng bandila ng Pilipinas sa kanyang pamumuno. Ngayong Mayo, nakatakdang bumisita si Pangulong Duterte sa Moscow, Russia. Una nang nagpahayag ang Russia sa pamamagitan ni Ambassador Igor Kovaev ng interes na makipagtulungan sa Pilipinas sa usapin ng seguridad. Kapwa prioridad ng Pilipinas at Russia ang paglaban sa terorismo, iligal na droga at pamimirata.